babaeng nakabalot sa itim. Magandang gabi po, Kuya Ken. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Mark. Matagal na po ako nakikinig ng mga horror stories at nagka-interest din po ako lalo nang dumaan sa feed ko ang isa sa stories mo. At lagi ko pong sinasabay sa pakikinig bago ako matulog. Pero ngayong gabi, hindi ako makakatulog hanggat hindi ko nasasabi sa inyo ang nangyari. Hindi po ito gawa-gawa lang. Ito po ay totoong nangyari sa akin. Sana po mabasa niyo ito at mabigyan ng pansin. Nakakatakot po talaga, Kuya Ken. Hanggang ngayon, nanginginig pa rin ako habang tinatype ko ito. Ako po si Mark, 22 anyos, at nakitira kami sa isang medyo liblib na bahagi ng probinsya ng Quezon. Ang bahay namin ay medyo luma na. Ipinamana pa ng lolo ko. Sanay naman ako na mag-isa lang madalas sa bahay dahil lagi nasa trabaho ang mga magulang ko at umuwi lang kapag weekend. Isang gabi, bandang 2:00 na ng madaling araw, gising pa ako dahil naglalaro ako sa cellphone. Tahimik ang buong bahay. Tanging tunog lang ng electric fan at ang huni ng mga kulilig ang naririnig ko. Bigla na lang akong nakaramdam ng lamig. Hindi yung lamig na galing sa electric fan, kundi yung klase ng lamig na tumatago sa buto. Akala ko nasarahan ko lang yung bintana, kaya tumayo ako para buksan ito. Pagbaba ko ng kama, napansin ko na may aninong nakatayo sa may pinto ng kwarto ko. Nakaawang konti yung pinto at sa labas, sa madilim na hallway, may nakatayo. Isang babae. Nakasuot ito ng mahabang bestida na kulay itim at nakababa ang buhok na tumatakip sa buong mukha niya. Hindi siya gumagalaw, nakatayo lang siya doon. Parang pinagmamasdan ako. Ma? Pa? Tawag ko. Kahit alam kong wala sila. Wala siyang sagot. Dahan-dahan itinaas niya ang kanang kamay niya at sumenyas na lumapit ako sa kanya. Doon ako natakot. Hindi dahil sa itsura niya, kundi dahil sa amoy. Amoy luma, amoy lupa, at amoy na bubulok na bulaklak ang sumasapaw sa hangin. Nagtalakbong ako ng kumot at pumikit ng mariin. Paulit-ulit ako nagdasal. Nang sumilip ako, makalipas ng ilang minuto, wala na siya. Akala ko tapos na. Akala ko guni-guni ko lang dahil sa puyat. Pero mali pala ako. Kinabukasan, pagising ko, nakita ko rin sa may salamin. May bakat ng kamay na kulay itim sa pisngi ko. Parang dumi o alikabok. Nang punasan ko ito, hindi matanggal. Lalo lang lumalalim ang itim nito. Nagsimula na ang mga kakaibang pangyayari. Tuwing gabi, naririnig ko ang mahinang pag-iyak. Tapos maririnig ko ang kaluskos sa kusina. Pagbaba ko, wala namang tao, pero nakabos na ang mga ilaw at nakahain na ang mga plato at kutsara na para bang may naghihintay na kakain. Pero ang kinakatakutan ko ay yung oras na matutulog na ako. Ramdam ko na umuupo siya sa gilid ng kama ko. Ramdam ko ang bigat ng higaan at naririnig ko ang mabigat na hininga niya sa tenga ko. Kasabay tayo matulog. Bulong ng boses na parang galing sa ilalim ng lupa. Isang gabi, hindi ko na nakayanan. Kinuha ko ang cellphone ko at nag-record ako habang natutulog. Para lang makumpirma kung may boses nga ba o imahinasyon ko lang. Pagkagising ko, pinakinggan ko ang recording. Sa unang bahagi, tahimik lang. Pero bandang 3:00 ng madaling araw, may narinig akong galaw. Tapos may nagsalita. Hindi isa, 2. Yung isa, boses ko. Humihilik ako. Pero yung isa ay nagsalita ng malapit sa mic. Ang sarap. Ang sarap pakinggan ang tibok ng puso mo. At sa dulo ng recording, may tunog na nagngangalit ng ngipin. Napakalinaw at napakalapit. Nataranta ako at lumabas ako ng bahay. Tumakbo ako papunta sa kapitbahay namin na matanda at kilala ring marunong sa mga ganitong bagay. Nung nakita niya ako, nanlaki ang mata niya at tinanong, "Anak, sino yung babaeng kasama mo? Nakabalot na itim, nakahawak sa balikat mo." Doon na ako napahagulgol. Sinamahan niya ako pa uwi at binasbasan ng bahay. Ayon sa kanya,
hindi daw multo ang kasama ko. Isa daw itong manananggal na matagal nang namatay sa lugar at naghahanap ng makakasama o mapaglilipatan. Napaghandaan daw niya ako kaya hindi na ako tinigilan. Mula noon, lumipat na kami ng bahay. Sana po magustuhan niyo ang kwento ko, Kuya Ken. Hanggang ngayon po, hindi pa rin ako makatulog ng maayos at lagi kong nararamdaman na may nakatingin sa dilim. Ingat po kayo palagi at sa lahat ng nakikinig. Maraming salamat po. Maraming salamat sa kwento na binahagi niyo mo, Mark. Sobrang nakakatakot talaga yun. Kung ako man ang nakaranas din. Kayo mga ka-midnight, may mga karanasan din ba kayo na kagaya nito? O mga misteryoso at nakakatakot na nangyari sa inyo? Huwag kayong mahiya na ibahagi yan dito para malaman din namin ang kwento nyo. Hanggang sa muli, ako si Kuya Ken. Lagi kayong mag-ingat, lalo na kapag mag-isa lang kayo sa bahay at sa dilim.